good morning, probinsya sang Iloilo. Good morning, mga inayin nga agas tanan, nga ako naman kasi Manwa, kaparintehan, no, kag mga amigo-amiga diri sa Banwa, sang Santa Barbara. And of course, aton man nga mga kaiping, nga mga kabanwahanan, good morning, good sa inyo tanan. Pasok po tayo. Antayin po muna natin yung maraming viewers, no, bago po tayo mag-start online selling lang. But anyway, no, maayarayad, yung nga kasi nyo tanan, good morning, no, and of course, in Chinese, no, it's Zoan. Sa French, bonjour. In Italian, bonjour, no. Kag sa Japanese naman, ito nga mga tagpalamate, dirati, Ohio gozaimasu. In Latin, bunon mane. And of course, in Korean, Jihonachim nila. Sa mga BTS lovers dyan, may lumabas na naman na video si Jungkook natin. Kag of course, sa aton nga mga pinalangga, nga mga Spanish-speaking friends, buenos dias, mi amigo, mi amiga. Tas tanan nga nagapamati sa aton dire. Good morning, maayaraya gingaga, magandang umaga po sa inyong lahat. Kaga good morning man, no, sa aton nga pinalangga nga Mayor Honorable Dennis Superficial and Vice Mayor Isabela Makino. And to all our SB members, Honorable Monmon, Honorable Neil, Honorable Christine, Honorable Portia, Honorable Chris Colada, Honorable Charles Luigi Badon, Honorable Team Padilla, and of course, Honorable Ramon Monsic Soliano, good morning. Aga pa nga ton nga mga naga-daily habit diri sa aton nga programa, Mami 18 Marisuka dito Lorca, good morning. And of course, tamyawon taman isang maayray nga ato nga Liga President, Honorable Larry Diatras, and of course, our Sangguniang Kabataan Municipal Federation President, Clyde Yap Octaviano, good morning. Kag sa tanan nga katapo sang LGU Santa Barbara, to all the employees and staff kang local government unit ka Santa Barbara, good morning. Good sinyo tanan, kag mayad lang nga pagpamati, no? Kag subong adlaw ti padayon kaya ta sa gihapon sa pagpanikasog nga matapos ang aton nga mga daily workloads, no? Kaga good morning man dyan sa aton nga mga tagpalamati sa Human Resources Management Office nga ginapangunahan ni Ma'am Daphne Ampunan. Of course, good morning sa tanan nga nagatutog sa ilang mga radyo kag sa Facebook Live. Welcome sa inyong morning program dito sa ISFM 106.7. And this time mga palagamangin ko, po nyo naman sa isa ka oras ang inyong anchor woman Ogyon Bimbim Sampil. And welcome na sa Good Morning Santa Barbara. This time, let me just take this opportunity to greet all of you guys, na especially ang aton mga taga-alerto, dara MDRRMO, taran nga katapos ang barangay monitoring team, no, teams 1 to 10, and watch out, no, kay every Friday, mga kaupod na naton ang mga members sang BMT or barangay monitoring team, agud maghatag man sang update, no, sa tanan nga mga ginapang track nila, tanan nga ginapang monitors nila from Monday up to Thursday, no, so that we will be aware as well, no, kung ano ang mga pinakalites subong, no, ano ang trend diri sa Banwa sa Santa Barbara if we having a huge number of HFMD, madamo ang may mga katarak subong, no, i-check nato ni na siya sa aton man nga barangay monitoring team. And of course, sa tanan man nga katapos ang aton nga rural health unit, ang
ambulance pilot JB dito, Danny, January, Jerry, and Rino. Kag sa mga ambulance crew, Tadarano, Romeo, Delta, Marlon, na Princess Laika, kag Alni sa Magaysay. Kag sa RHU Lab Team or Laboratory Team, dito Mario, dito Natay, RJ, Ping, Eden, Fatima, Ma'am Lou, Rona, kag si Ma'am Mayflor. Kag sa aton man, nga tanan nga katapos sa Santa Barbara Municipal Police Station, headed by our Chief of Police, Police Major Jose Ray Pabalan, and Santa Barbara Fire Station, nga ginapangunahan man ni Acting Municipal Fire Marshal, SFO 3 Tirso Pio Vera. Good morning. Posta no, ang ginapangunahan man ni retired Police Major Alberto Nunong Pontera. Kasi na naman nga katapos sa mga barangay officials kag mga barangay volunteers. Mga barangay volunteers sa isenta ka mga kabarangayan, good morning sa aton nga mga taga BSPO, mga barangay tanods, BNS, no, BHW, barangay daycare workers, ag barangay PESA coordinators. Good morning. Good morning, good. And of course, good morning man sa aton nga mga online viewers. Gotta love 18 or 18 Marisco dito Lorca, no? Kang barang municipal or Iloilo Provincial Capital. Good morning, Bim. Good morning man kay Architect Robert Dayot and Architect John Paul Sucaldito Tercidia. Good morning man kay Ma'am Ang Zolmeta. Kamusta ang nabatsyagan mo? Kag kay Kagawad Arnold Solis. Good morning. Kay Ma'am Leonie Suisa. Good morning sa tanan. Naton nga mga kasimanwa, God bless us all, always watching from Toronto, Canada. Wow, Ma'am Leonie is watching from Toronto, Canada. Good morning, good no? And good evening na dira sa inyo, no? I think it's already 9:30 p.m. sa inyo dira. Sir Edwin Fanco watching from Payao, no? Ang pinalangga naton nga maestro sa high school. Ang gwapohon, no? Nga permikid na katanaw sa aton dire, Sir Edwin, no? Ang pinalangga man nga bana ni Ma'am Fanco or ni Attorney Fanco. Attorney Feby Pangco, no? Sakto, Attorney Feby, good man. Anyway, good morning man, Sir Miko sa Peña, good morning. Kaga, subo mga balaga petsa 17, kita, no? Bulan sang Agosto, tuig 2023. So, today is Thursday, mga palangga. Kaga, buwas na tinda naman. And guess what, mga palangga, no? Today, this upcoming weekend, no, may gina-expect kita nga long weekends because on Monday, we will be celebrating the Ninoy Aquino Day. And then on next Monday naman, that will be the National Heroes Day. So from Saturday, Sunday, Monday, and then pagka Tuesday, sick leave. Chika lang, no? Doon mo isang iban. But actually, we will be having long weekends, no? For the 2 consecutive weekends. This 21st and this 28th of August. But syempre, ang weekend, ang holiday mga palangga, hindi na dire uso sa radyo, no? If you are planning to go out with your family, no? At least, basta importante nga makaprograma, no? So, anytime, anywhere, basta importante makahatag sang serbisyo sa aton nga banwa, wala gid na iya sang problema, no? So, this time, actually, mga palangga, check naton ang dalagan sang panahon. Kaya tika namin isang sirak ni Haring Adlaw subong, no? Do masilaw gid ang panahon ta subong, no? Naga-amat-amat, nagkainit. Actually, no, during lunchtime, sakit na gid sa panit ang tupa sang init sa diri sa aton because nga we are expecting El Nino, no? Kaga in fact gani nga aton nga mga taga Municipal Agriculture Office is nagapatigayon sang ilang nga information caravan, no? With regards to the El Nino phenomenon nga ekspektaron naton nga maga-experiensyahan ta, no, in the next following months. Gani mas maayo gid kag ginakamaayo gid sa aton nga banwa nga at least mangin prepare kita mga palangga. Anyway, good morning as well to Ma'am Helen Francisco. Good morning everyone watching from Banaag, Santa Barbara. Good morning gid sa imo Ma'am Helen.
And live subong agad maghatag sa pinaka latest weather update from Pag-asa Iloilo. Kaupo sa piyagan niya si Sir Jeff Makiling. Sir Jeff, good morning. Yes, ma'am, may adlaw sa tanan ng latest weather update sa subong nga adlaw, Thursday, August 17, 2023. Southwest monsoon ang ga-affect sa Southern Luzon, Visayas, ug Mindanao. Meanwhile, diri naman sa Western Visayas, magalumon nga kalangitan. Gamay dala sa scatter nga pagulan, pangilag nga panag-uub, tugay ni sa Southwest monsoon. Mahina tubtob kasarangan sa direksyon nga nabagat na nakatundan. Para sa hanap diri sa Western Visayas, makanay tubtob kasarangan naman dayon para sumabalod naton diri sa atong kadagatan. Forecast sa temperature naton 25 degrees to 32 degrees Celsius. Ang adlaw ng butlak. Si 5:40 AM ginasang aga kumatulad din 6:08 PM karon sa hapon. Pagamitan latest weather update sa Iloilo Weather Station. Ako si Jeff Mahiling, matawag ka salamat. Thank you so much, man, Sir Jeff. And with that, good morning, mandara sa inyo sa Pag-asa Iloilo. Yes, so, madamang salamat kag may adlaw. There you go mga panganabati ang pinaka latest weather update from Pag-asa Iloilo. Kaupod man si Sir Jeff Makiling. And this time, na-check naman kamusta ang update sa Kambyuhanay sa Indulian, no? Dili sa Pungsod, Pilipinas. Ini siya sandig man sa datos nga ginpagwa sang Bangko Sentral ng Pilipinas. August 17, 2023. For US dollar, subong mga palangga ara sa 56 pesos and 76 centavos. For Hong Kong dollar, 7 pesos and 24 centavos. Ang Canadian dollar sa buong mga palangga yara na sa 41 pesos and 94 centavos. Australian dollar 36 pesos and 45 centavos. Kag ang Singaporean dollar mga palangga 41 pesos and 94 centavos. Kag para naman sa aton nga mga other currencies, no, Japanese yen nagnubo naman, nagkadto na lang sa 38 centavos. British pound mga palangga padayon sa gihapon ng pagsaka, no, nagsaka na sa 72 pesos and 28 centavos. Kag ang Bahrain dinar 150 pesos and 61 centavos. Kag for European Monetary Union nara na sa 61 pesos and 77 centavos. So muna siyang pinaka-latest natin nga update, no, from Pag-asa from Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa ilo naman kita mga palangga sa pinaka-latest man nga update sa presyo sang petrolyo. Kag in fact, no, as of August 15 may ginpatigayon nga price increase. Bao kasakit naman ni sa bulsa sa aton nga mga drivers, no, sa transportation sector. In fact, mga palangga, ang diesel subong is ara na sa 1 peso and 50 centavos per liter. Gasoline is 1 peso and 1 peso and 90 centavos per liter ang pagsaka. Kag sa kerosino, 2 pesos and 50 cents nga pagsaka. Bao, kasakit gid ba siya no? But still, no, this already, I think the 7th week nga tayo yun, nga nagasaka ang presyo sang petrolyo, duwala na gid nagabahar, no? But sige, padayon, sige hapon ang paglaom ta, no, nga pangamuyoon ta na lang ni idaan na lang natin sa Santong Dasalan o yun, Jen. Basi pa malang madara, no? Pero amo ni siya sa buong mga palangga gid, no, do tama nagid kasakit ang balaklon. Kay wala nagid sa naganubo, puro na lang nagasaka. Hopefully, no, sa aton nga mga tagpalamati, so at least masi sa mga rulas-walaswa naton makasave na lang gid kita, no. Kung mayara ka mo sa mga bakante nga mga lote,
abiskan gamay lang gid no ng mga bakante or mga plant box dara nga pwede nyo tamnan. We really do encourage gid yan no ang pagtanom no sa mga laswa maskin gamay lang, maskin uro alugbati kag ituro tangkong lang dira mga palangga, at least no or kuro kamote, at least masapar ang imong sangkakaran-an kung ikaw may ginalaswahan. Balan mo mga plaga, magbakal ikaw, subong ni ka nakabakal sang 5 ka pisos, bakal ka sang 10 ka pisos nga okra, tagang ka lang sang 4 ka bilog or 5 ka bilog. So, kamahal gid sang balaklon, no? So again, no, kung may tiyempo kita, kag kung wala man lang kita sang ginaobra, instead of wasting yourself, no, or your time on, maybe wasting your time on social media or anything dira ano nga do wala pulos, mas maayo na lang maayo na lang nga magtanom na lang kamo sa inyo nga ugsaran, agod nga kung wala lagi kamo sa dakpon, may laswahan kamo. Aras naton mga palangga 38 minutos ang nakaligid sa takna nga alas 9, kag para naman mga palangga sa update. Para naman sa update no sang biyahe sa atong Iloilo International Airport. Wala man sang delay mga palangga subong biyahe from Davao International Airport, from Manila Ninoy Aquino or sa NAIA, no? Manila Ninoy Aquino International Airport, padayon sa gihapon. Miyara subong naglupad na no ang flight PR2141 bound to Iloilo from Manila, halin man sa Philippine Airline, no? On the way naman pagkadto diri sa Iloilo, kag actually may early flight no nga ginpatigayon ng Cebu Pacific 5G457 bound to Iloilo from Manila man, no? Supposed to be 10:45 ang flight niya or 10:45 ang arrival. I think 10:45 ang arrival, pero on the way naman siya, no? So may maabot kita dugay-dugay 9:45 no nga flight PR2141 gikan man sa Manila, Metro Manila. So wala man sa mga delay sa mga palangga. Expected as scheduled padayon ang biyahe, no? Wala sa mga gina-forecast nga delay or canceled flights for today from and to Iloilo International Airport. So thank you so much it ugyon sa paghatag sa aton sang update no sa mga flight updates man from our Iloilo International Airport. Alright, sa mga palangga na mo na siya mga pinaka-latest update naton gikan diri sa ISFM 106.7. And sa pagbalik sa atong programa mga palangga, no, we will be sharing another inspirational story of a very die-hard, no, kag mapisan nga bata. And I hope na this will also inspire everyone, especially our pupils and student, no, nga ara pasubong sa ilang pag-eskwela, no. We will be interviewing another Santa Barbara no nga at early age no madamo naman siya sang achievements no kag madamo pa sang makuha nga achievements in the near future. So bantayan na siya mga palangga sa pagbalik sa atong programa diri sa ISFM 106.7. Good morning Santa Barbara. Adlaw-adlaw naton sila nga makit-an, makaupod, ginahampang, na makapadula stress, apang, nakahibalo kabala, nga mahimo makadala, ka makamamatay nga rabies, ang iduokon ayam, hindi pagpabayaan nga manginlayaw, tatapon kag palanggaon, a man's best friend, dapat pabakunahan. Dala sa Agriculture Office, Kabanwa, pagpanumdum, halin sa LGU Santa Barbara, kag ISFM 106.7. Pahibalo sa tanan yung mga garbage enrollees. Magyari ang atong schedule sa garbage collection. Lunes kag Biyernes, mga basura nga pwede mapuslan parehos ng papel,
karton, lata, botella sa mineral water kay iban pa. Miyerkules kag Sabado, household healthcare waste pareho sa diapers, napkins, face masks, gloves, basura nga rin sa comfort room. Martes kag Huwebes, tanan na klase sang plastic. Domingo, madunuton niya basura pareho sa dahon, gilamon, kag kitchen refuse. Ini kinakolekta lang sa poblasyon area. Ang madunuton niya basura sa mga barangays dapat i-compost sa mga panimalay. Kung walang masegregate ang imo basura, ginakasubo namon nga hindi ini makolekta, tungod nag-implementa kita sa no segregation, no collection policy. Kinapangabay man ang tanan ipagwa lang ang basura kung adlaw sa koleksyon para hindi maukayan sa mga ido ag kuring para hindi ini maginapta. Pinahiyo gid ang inyo kooperasyon sa pagbahin-bahin sa inyo basura para malikawan naton ang mga problema sa koleksyon. Basura mo, responsibilidad mo para sa malimpyo ng panwa sa Santa Barbara. Madam, ulit ng salamat. Kabudlay kinapanundong mo na ako imong palangga. Walagit naghuna-huna nga ako ang imo makita. Ano ni ang ginabatya ko? Ikaw pirmi na pangita ko. Walagit na duha-duha, ikaw ang gusto ko nga makita. Abi ko imposible nga ako ang maluyagan mo. Kay ang matuod, ikaw lang gid ang akong napanungdong. Halin sa pagbugtaos na pagtulog, ikaw lang gid ang handong ko. Ikaw kang pagpalangga mo. Lang kita nagkit nga duwa, dani lang hindi nagkit magumpa. Kay tungod ako nalipay, wala nagkit ibay. Kay abi ko imposible na ako ang maluyagan mo. Kay ang matuon, ikaw lang gid ang akong napanungdong. Halin sa pagbugtaos na pagtulog, ikaw lang gid ang handong ko. Ikaw kang pagpalangga ko. Imposible na ako ang maluyagan mo. Kay ang matuo, ikaw lang gid ang akong napanungdong. Halin sa pagbugtaos na pagtulog, ikaw lang gid ang handong ko. Ikaw kang pagpalangga. Ang matuod, ikaw lang gid ang akong napanungdong. Halin sa pagbugtaos na pagtulog, ikaw lang gid ang handong ko. Ikaw kang pagpalangga, ikaw kang pagpalangga. Pagpalangga mo.
Welcome back mga palangga diri sa ISFM 106.7. Good morning Santa Barbara. And of course, this time no makaupod taman live diri sa studio, diri sa aton nga ISFM 106.7 studio para man mag-share sang iya nga inspirational story no. Agud nga maka-inspire man sa aton nga mga kabataan. Actually, we are guessing or we are inviting no sa mga Santa Barbaranhons nga may mga inspirational stories. Anytime no welcome gid kamo diri sa radyo ug yon kag any age man no. So subong naman, let's go to the younger generations no. Makig-istorya man kita sa mga kabataan kay usually do permi lang mga tigulang ang aton nga mga kaupod diri. This time naman ay mga younger generations naman nga miyara man sa mga exemplary performances when it comes to academic and of course in curricular activities no. So we have here she is a grade 6 special science elementary school student of Santa Barbara Central Elementary School, and this time she is also the Supreme Elementary Learner Government Division Federated President no 2023 and the YESO President man or the Youth Environment in Schools Organization President last 2022 to 2023. Also a member of Utuhan Theater and Dance Company and Girl Scout of the Philippines. She's also a winner no sa mga various journalism contests and poster making like English local news and broadcasting congressional level. She's also the winner for technical applications sa congressional level, poster making contest sa last 2019 kag Ilonggo composer writing and interpreter 2020 nagdaog man siya, and of course a leadership awardee no top awardee and a consistent top of the class since nursery. Wow. She's also a finalist sa Miss Preteen Philippines Fashionista and Miss Icon Award kag Miss Telegenic man no. So ladies and gentlemen, let's welcome our guest for today, for this morning. We have here Miss Mia Ann Christine de Mejilio Andrade. Good morning langga. Good morning, ma'am. Imo anay nga pagpanamyaw sa aton nga mga tagpalamati diri sa radyo ug yon. Imo anay mga greetings. May gusto ikaw tamyawon, may gusto ikaw pation, i-greet subong adlaw. Mayang adlaw sa tanan, ako si Mia Ann Christine de Mejilio Andrade. Good morning, dakal isa palangga ko nga lola nga si Lola Pelisa Sobrere. Kag sa tanan nga nagapalamati, especially sa amon nga principal nga si Ma'am Feli Malones. Okay. Good morning, ma'am. Alright, thank you so much. And of course, sa family mo nga nagapermi, nagapamati, and Lola Felisa is always listening gid no sa aton. Kag sa mga taga-dietary department dira sa may West Visayas Sanitarium and General Hospital, good morning man. But by the way, Mia, no, I seen in your portfolio nga kumbaga more on being on the leadership side ikaw no when it comes to curricular no. So can you tell me more, what do you think is a good leader for you? Ano ang isa ka imahe kang isa kang good leader para kanimo? Being a leader takes immense courage to guide and uplift one's people. However, ang tuod nga leader goes beyond that. By serving their colleagues, collaborating with them, and consistently inspiring them to dream more, learn more, do more, become more, and achieve more. If you possess these qualities, you are not just a leader. You are a remarkable leader. Yes, being a remarkable leader, and I believe nga you also possess that, and maybe in the future, no, ikaw man ang isa sa mga future leaders naton, future Clyde Octaviano, no, sa Santa Barbara, kay Honorable Clyde before was nag-start man no sa schools organization, kag isa man ka exemplary leader when it comes to the youth no sa pagdara sa aton ng mga kabataan. So can you tell me more, ano ang mga activities nyo or mga projects mo no sa inyong Supreme Student Government, or what do you call this, the Supreme
Elementary Learner Government Division, no? Or sa dira sa school nyo, ano ang mga programs mo na share or mga gusto may implement, no? Sa maabot nga abri klase nga dyan. Now that the pandemic is done, gapangamuyo ko nga tanan will go back to normal and our plans will be delivered smoothly. By the way, I would like to greet the happy morning to Sir John Allen Saldivilla, our SELG advisor, and also is the president of the teachers in the division of Iloilo SELG. May listahan ko digal isang mga gusto ko gidhimoon as SELG president. Sa pinakauna sa listahan ang community service. We will go out of our comfort zone and do our best to serve the community in a manner that we can. That would fall to my Utod Ko, Buligan Ko program. Ang ikaduha is the Ugsaran Ko, Limpyuhan Ko project last August 14 at the Brigada Eskwela. We augmented the SLG officers with parents and stakeholders. Together, we help clean our school. And Ikasibata program is for any media platform interaction by creating social media sites and placing all the activities that could inspire my fellow learners with their studies and social participation in the community. Also to develop the writing and speaking skills and hoping the Radyo Gyon would give us a chance to participate or collaborate with you. Bidi man kami maka-anchor or anything nga makapasundayag man ang makabataan sa radyo, dream namon ni tanan. Yes, Kago Force, very much welcome. Gid ka mo din, no, actually, anytime, no, with the approval of our station manager, pwede, gid, no, ang inyong mga programs. Kani kay, actually, this is a very, very nice program. This is a developmental learning man sa aton nga mga kabataan. And, yeah, just feel free to tap lang diri sa amon sa Radyo Ugyon. Kay, very much welcome. But can you tell me more? Ano ni siya ang, what will be the things, no, sa Ikasibata program ngani, are you like more on activities like what kind of activities ang iga showcase naton for in social media or in radio, sa radio or sa mass media? What do you think ang mga nami nga mga programa nga pwede naton ipagwa dili sa radyo? Like for example, you will have a segment nga for reviews, no, or for mga format nga mga math strategies, mga muna siya bala, or anything about personality development. Do you think that would work man sa inyo program? Yes. Okay. How about ang other one? You have also the last program. Yeah, lastly, the Pabalhasta that encourages fellow learners to exercise through sports, that life does not begin and end on cell phones. And also dancing is recommended. Yes, that's correct. Idlangga, no, kay ikapinpas ka mo subong, no, very inclined gid sa cellphone or sa anything social media. So that's a very, very good program man nga ginaplano mo. Hopefully nga one of those or all of those programs ang matigayon within your year, no, diri sa imong being the president of the Supreme Elementary Learner Government. And next question lang ga. And you've mentioned, I can see here as well, nga nag-join ka sa Miss Preteens Philippine or Miss Preteen Philippine Fashionista. Can you share about what's this contest? Ang Miss Preteen Philippine Fashionista is a national ramp modeling competition that is divided into age groups sanctioned by an Australian modeling company in which the winner could compete internationally. It was actually my very first time competing in this kind of competition, and I was lucky enough to be chosen as one of the finalists among hundreds of contestants. We had to walk in casual attire, avant-garde, sportswear. I was able to win the hearts of the spectators that voted for me and bagged the Icon Award, and was chosen by the photographers as Miss Telegenic. Okay, or Miss Telegenic, ano pa gid, can you share me more about the experience? Kamusta? Kaya actually, it's my dream to be a ramp model before, no, gali kay do wala gid ko gin swerte, kay halin sang gamay ko do wala gid ko ya agi niwang, no. But can you tell me more, no, kamusta ang experience sang nag-join ikaw sa Miss Preteen Philippines? Did you enjoy? Nag-gain ikaw tig mga friends mo, mga bag-o?
Yes, I actually gained plenty of friends, but there's so a lot that I actually forgot some of them. Yeah. How about may mga subong may ara ka pa sa mga nagaget in touch sa imo? Yeah, there's actually like I have two friends right now. I think her names I actually forgot. She's English speaking. Hindi taga Philippines, or is she a Filipina man or from other countries? I think she was Australian. Okay. So how was the experience? No, nag-learn man ikaw. But before that, before joining sa pageant, did they teach you how to walk, how to do the ramp? Gintudloan man ka muna nila sa mga muna. Wala. Wala. So, actually, own mo gid siya gali yang ikaw gid siya gali ang ma-learn, tapos pag abot mo dito, contest ka na lang gid. Okay. Alright. Anyway, thank you so much for that. And then, another thing lang ga, no? As I can see here as well, that you are also a member of Utuhan Dance Group. I remember Sir Romel and Sir Nico nga interview sila last week, no? And you had your culminating activity last Saturday and last Monday, no? So, can you tell me more, no? Ano ni siya ang Utuhan? Kasano ikaw nag-start sa Utuhan? I think though mga 6.5 years old ako nag-start, mga grade 1 ako kato. Shout out na gali kay Sir Romel, kagang sa mga mentors sa Utuhan, dira gid ko na develop akong dancing skills and modeling, as well as my self-confidence and posture. Okay. And so up to now, no, sige gihapon ang imo nga join sa Utuhan. Alright, so ano imo nga specialty kay do as far as I remember, may mga lain-lain sila nga mga dance dito o gahatag mas sila sang nagatudlo mas sila sang ramp, ano pag ito gid nila og yung gender na nga klase sang saot. So ikaw diin kaya na fall behind, no? Hip hop. Hip-hop. Okay. Other than that, do you do dance sport? Do you do other dance man or wala na? Or do you do ballet? No. Oh, no. Okay. And this time, mga palaga, no, I heard nga you are also the YesO District President, no? And that time, it's still pandemic to last year, right? It was still in the pandemic nga year. So ano ang mga activities mo, ano ang mga ginhimo mo, no? Ano ang strategy nga ginhimo mo para nga ma-elect ikaw as a division YesO president? At that time, we didn't really have other option other than utilizing the social media. Budlay gawa kay permi ka dapat sa tubang sang laptop reach out sa other fellow presidents of the whole division para magbuto kanimo. But unfortunately, we couldn't take such serious action to implement the YesO programs because of COVID, the restrictions, and the health risks. Okay, so isa-isa mo ganyan siya ginapangtawgan. Actually, during election, I remember ako sa una join man kami for election no, pati dito gatubangay kami pati with the help of social media. Actually, dako gid nga buli kati. Pero how about subong, are you still the YesO president or tapos na imo term? Tapos na ka term. Okay, tapos na term. Ano mga activities niyo before sa YesO sa division level? Do you have any activities you can implement? Wala. Man giti pandemic. The e-bottle. The e-bottle dira sa school or sa gin-implement yun sa bilog nga division of Iloilo? Sa school. Sa school. Okay. And of course, now, no, subong naman niya na you are the president or you are elected as the president of the Federated Supreme Elementary Government. We're back sa face-to-face, no? Sa face-to-face classes. So those may plano, and that are the things that you mentioned mo sa hina, no? Those are the programs, the Ekasibata,
what is it pagani ano pa to kanina ogsaran ko limpyuhan ko no utod ko puligan ko I suggest lang ga with regards sa ogsuran ko limpyuhan ko maybe you can tap our rural health unit no kaga you can ask help man as well dili sa aside sa inyong school but also sa inyo dili sa local government unit you can ask help for that you can maximize those people nga makabulig sa imo agod nga hindi lang sa school ma-implement ang inyong mga activities but also man dili man sa community nato no kay because of this no maka-avoid kita bulig kita buhin sa mga cases sa aton nga mga dengue no dako gina siya nga bulig sa aton nga community no and that's a very very good project man aside from that lang gaano do you have any other projects na in mind nga gusto mo i-implement man or i-propose aside from the four Not yet. Not yet. Alright. But anyway, hindi mo gid man siya ma-identify as long wala ka pa sa pwesto, no? And of course, no, as a youth leader, mga palangga, do you have anything to say sa imo nga mga fellow learners that could inspire them as well? To all my fellow learners, always do good. Make study a habit and always aim high. Pero migid ko karan ginahambalan ni Ma'am Jessica Sikito nga ma-aim high kami. With the support of our parents and the guidance of God, malabot tagid ang aton nahandom sa urihi. And as your division president of SELG, I will always be at your service. Okay. Yes. Although, of course, dapat at your service. I'm just curious lang nga, no? Because that being in the SSES or Special Science, how do you say it? It's the Special Science Elementary School, no? Or that was before so-called Special Science class. So, pong SSES, no? I know nga the pressure when it comes to academic is very, very strong gidya kay agyan naman na sa una when I was at your age, no? The pressure, ara gidya ang pressure sa ACADS. At the same time, no? Ang sa curricular activities mo kadi sa kadamo sang imo nga activities man sa school no paano mo siya ginabalance no kag paano mo ma-cope ang mga amuni nga activities no dunganon mong imo nga academic and curricular activities. Do you do time management? Time management. No, time management is the key gidya for me. Kay dapat kabalo kag mag-balance ang imong oras. In this certain hour, I need to study, no? This certain hour, I need to do activities for school. Kasi I know every time during weekend, siguro wala ka stay sa balay niyo because nga nagabalik ka sa eskwelahan for the need nga kinanglan mo tapuson. How about other things? Like, do you do other, ano pagid ang ma-share mo nga mga best practices sa aton nga mga tagpalamati? Know when to play and when to study. That's correct, Gijan. Know when to play and when to study. So, tandaan natin ng mga palangga, sa mga kabataan natin, nga damo pa man, gusto man mag-aspire, nga magdungan sa ilang academic and curricular, no? You always remember, you have to know when to play and when to study. Abo lang gid na is the key mo ginang oras, no? Time management. Kung sa mga higher years na when you're in college or in high school, know when to tambay and know when to study. Ako ginaang dapat naton to na panumdumon all the time. So thank you so much, Gidlangga Mia, for sharing your time with us, no? And of course, thank you so much as well for accepting our invitation. Hopefully nga makabalik ka din next time, no? President of the Philippines ka na, or maybe Governor of Iloilo or whatnot, no? Kay I can see potential, no? A good leader, potential for being a good leader, no? So thank you so much, Kid. Last or
imo nga last statement, closing statement mo, imo nga mga pagpanamyaw pa, may gusto ka pa i-greet before kita magtapos sa itong programa? Ang mga classmate ko. Classmates mo. Okay, you feel free to shout out them. Anday, Izel, si Samantha, si Kate, si Upaid mga classmate ko man. Si Tan, si Ezekiel, si Gerard, si Shem, si Catherine, si Kayla, si Antea, si Lil, si Jamila, and also the president of YesO, si Sofia Angela. My classmate, pwede ko nga isang, si Sofia Nicole Parias and the first name. Sophia. Alright, so thank you so much. Good, no? And wala ka na sa gusto i-shout out. Sa mga teachers, kag si Lola Pelisa Kolyot nga palangga. Kakatama. Yes, malangga mo na siya namon. Kay Perming na siya namon ginatamyaw. So thank you so much Ilangga, no? Sa paghatag mo sa tiyempo sa ato diri sa Radyo Gyon. And see you next time naman. Thank you so much, Ged. Kaga good morning lang sa inyo. Thank you, ma'am. There you go mga panaganabatian naton ang interview taman kaupod man si Mia Ann de Mihilio Andrade, no? Nga isa man ka estudyante sa Santa Barbara Central Elementary School, Special Science Elementary School, formerly the Special Science class, no, sang SBCS. Actually, no, ang bata nga nito tama gid ni kasako kay do everyday do kabudlay, actually true to be told mga palangga, no, kabudlay mag balance sang studies or kang ACADS kang curriculars, especially nga at a young age, but actually that is a very very good training sa inyo mga kabataan. A good nga pagtapak nila sang high school, tapak nila sang college, no, hapos na lang sa ila, they don't feel the pressure anymore because they are used to it, no. So amo na siya mga good nga mga training ground naton kag kanami, no, is a very very good example man sa mga kabataan nga very inclined gid kag hopefully nga tanan nga mga kabataan naton amo sini, no, nga amo sini ka active sa school kaya damo gid ni sila ma-learn, no. Been there as well. Anyway, good morning sa tanan nga nagapamati sa aton diri na Ma'am Mary Ann Kerubin Solis, Sir Robert Dayot. Good morning, Bam, and happy listening to Russell Marie, Gata Love, 18 of Capitol, Joseph Rene Bong Paguntalan of Garahe, and Ruel Dayot of Marla Street. Good morning. Good morning man, Ma'am Mamian, no? Sir Mark G. sa Kenya, good morning, Ogyon Bims, kag sa Kasimanwa, ko sa Santa Barbara, kag sa Barangay Miraga, Gibmongan, Zone 2. Good morning man sa kay JB Sumaylo Tolit Sola, Jerry Gallego sa RHU Ambulance. Greetings from Mark J. aka Dos Guapos. Kag kay James Solasito, good morning. Sir Joseph R.U. Sumbong, good morning. Kag sa akon nga mga kaparyentehan dyan, nga bago lang nigid nag-uli, no? Mga bakasyonistas from Manila and of course, from Italy, no? Ano gani Italy? City of Love? Italy is the land of calves, no? So, it is for the abundance and beauty of calf, no? So, amo ni siya ang ginatawag nga Italy, no? The land of calves. So, this is in Europe. My aunt is based in Rome, Italy, no? Sa Rome, gid saya. So, welcome home, gid sa inyo. Kay Tita Shirley, no? Tita Shirley Sampil Caspilio, Tita Candelaria, no? Sampin. And of course, kay Tito Zyril, no? Nga nagapamati, gid sa aton diri. Gani, welcome home, no? Welcome home diri sa humble town, no? Ang inyong humble abode in the municipality of Santa Barbara. And of course, in Lucena.
Kani oras aton mga palangga, 12 minutos na ang nakaligat sa takna nga alas 10. Magabulos naman ang radyo opisina, kaupod man si Ugyon Zoila Cordero. Kani gusto ko lang man natamyawon, or gusto ko lang i-remind no, ang aton nga mga kasimanwa nga this upcoming August 19, no? Alas 6 sa aga hasta mag alas 6 sa gabi, 6 a.m. to 6 p.m. may magaluntad nga brownout sa masunod nga mga barangay kag lugar nga nasakupan sang Santa Barbara kag Leganes sa Sabado, Agosto 19, halin alas 6 sa aga hasta alas 6 sa gabi, no? So portion of Santa Barbara will be Barangay Agusipan, Calaboa Este, Kanipayan, Kunaynay, Sitio Pangpang, Cabugao Norte, portion of Lupa, Magansina, kag Tuburan. So amo ni siya ang magaluntaran sang brownout initungod man sa pagahimuon nga pagmentenar sang linya kag pasilidad sa kuryente sang National Grid Corporation of the Philippines. So ginapangayo gid ang paghangop sang tanan nga maapektuhan kag ang nagapahibalo ang tagdumalahan sang Elico 1, no? So amo ni siya, no? So expect naman ta 6 to 6 nga power outage, no? This upcoming Saturday, August 19. So kung mag-brown out sa inyo, sakay lang ka mo sa tricycle kag mamista to sa Barangay Tagsing kati fiesta to sa Barangay Tagsing sa Sabado. Kilit anay naman kita dito, no? Anyway, belated happy birthday kay Cap Nelson La Unio ka Barangay Zone 6, Poblacion. Kag happy birthday lang sa mga nag-celebrate sang ilang birthday today, August 17, 2023. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday kay Zed Jan, Ma'am Geraldine Cabaraka, Sir Ruel Somoza, Sherwin Subarba, kay Isabel Gutierrez Abing, no? Happy birthday. Kag happy listening lang kay MJ Rica Forte. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Kag sa Lara Dul Crepe and Pizza House, no? Good sa gusto dala mag-order, no? Bisita lang dito. Buko halo-halo kadto lang sa Lara Dul. So once again, happy birthday Gistanan. And this time, no, mga palangga, we still have 93 days. 93 days before the 125th Cry of Santa Barbara. Gani sa, again, no, sa Luyag, submit sa ilang mga nominations. As of now, wala pa nagabato ng ating tourism office ang nomination for the Pasidugong Awardee. But, mga palangga, i-prepare nyo na siya. I-prepare nyo na inyong mga supporting documents agad nga kung ara ng nomination. We are already ready, no, up for submission na lang kita. So again, we still have 93 days for the 125th Cry of Santa Barbara. So, sa liwat madamo, gid nga salamat sa iyo tanan nga pagpamati sa pag-upod sa aton nga programa diri sa Good Morning Santa Barbara, no? Thank you so much, gid. And gusto ko lang man tamyawon sing happy listening tanan nga kapamati sa BDM City Scan, no? Tin and Tom's Cafe, Kim Salon, thank you so much by Kim Swarnaba, madamo gid nga salamat.
party ni Nanay and of course the Dietary Department ka Western Visayas Sanitarium and General Hospital. Ma'am Mikey sugal dito ang manamit nga manin ni Mikey. Kadlawgit si Ma'am Zoila sa manamit nga manin ni Mikey. Manamit kita mamang manin ni Ma'am Mikey. Yes, Nanay Felisa Subiri ka Barangay Zone 6. Ma'am Tesit Paguntalan is also watching and listening. No? And of course, Ma'am Mary Sinfuego, Madamo Gid nga salamat. Ruper's and Carter's Chicken Wings, thank you so much. Hopefully nga makapadala ka naman liwat din, no? And of course, ang aton nga The Sweet Buds, mag-umpisa na ang aton nga promo tomorrow. Kaya sa mga luyag, mag-join sa aton nga paraffle, mga palangga, this will be the mechanics. We will be giving out half dozen of cupcakes this upcoming August 23. So the Sweet Buds will be celebrating its 3rd anniversary this month of August. And to share with you this milestone, we will have a raffle for 4 lucky winners that will get a chance to receive our homemade treats. So this is from the Sweet Buds. So what you need to do is you have to kindly comment only one so that we can easily record all the entries. So 1 entry per account lang mga palangga. For the guidelines, you must follow and like the page of Radyo Ugyon and the Sweet Buds, and then tanaw kamo sang Good Morning Santa Barbara and share the live stream starting tomorrow kag mag-comment nga 3rd anniversary the Sweet Buds. So starting tomorrow August 18 up to August 22nd, no? So we will be magaraffle kami, magabunot kami sa tanan nga mga join kag paghatagan sang cupcakes, no, from the Sweet Buds. So thank you so much the Sweet Buds sa paghatag sa aton nga mga freebies, no, sa aton nga mga listeners. So thank you so much. Gisa tanan nga nagapamati sa aton diri, no? Sa Pil family, thank you so much. Dala sa Merlong nagapamati sa akon always, no? From 4:30 a.m. to 6 p.m. ang amon nga radyo wala nagapahuway. Kani thank you so much gisa pag-upod sa aton programa sa tanan nga mga viewers kag listeners sa Good Morning Santa Barbara. Madamo gid nga salamat kag sa ngalan man sa amon nga alkalde, Honorable Mayor Dennis Superficial and Vice Mayor Isabel Makino, sa tanan man nga mga SB members nga nagapamati sa aton diri, no? Thank you so much. So sa liwat, madamo kayong salamat. Dagit anay naman kita buwas. Same time, same Friday. But I think no may groundbreaking activity gilik sa buwas. So we're going outside, no? Mga palangga dito na makita mga programa sa gwa. Okay, sa liwat, thank you so much kid. Kag ako magalingin yung amiga sa kahanginan og yon Beam Sampil, no? Nagabilin gid. May padugang pang pagpanamyaw. Hello sa mga kaupod ko sa Planet Green. Beatrice, Carla, Brielle, Alexa, Sam, and Juvie. Thank you. Hello lang sa mga taga Planet Green dira, no? Sa mga beautiful ladies of Planet Green, Beatrice, Carla, Brielle, Alexa, Sam, and Juvie. So, padayon lang sa pagpamati sa atin diri. Sa liwat ako ka ng inyong amiga sa kahanginan, nagabilin gid sa inyong reminder nga in life, there is no Control Z, so live your life to the fullest because you only live once. Once again, happy Thursday and good morning, Santa Barbara.